Pinahahalagahan mo ba ang serbisyo ng mga taong nagtatrabaho para sa iyo at nagsusumikap ka bang mapabuti ang kanilang buhay? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday ng unang linggo ng Adbyento at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din akong mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon at siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika at siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya maging sa buong Israel man. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa pag nakasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang aking alipin ay nakaratay sa bahay na lumpo at hindi makalakad. Magsayang ka ba ng iyong oras para tulungan ang isang taong hindi mo kaano-ano o kamag-anak? Maglaan ka ba ng panahon para sa isang taong hindi mahalaga sa iyo? Ito ang ginawa ng isang senturyon para sa kanyang alipin. Ang senturyon, mula sa salitang Latin na centum, ibig sabihin 100, ay isang opisyal sa hukbong Romano na namumuno ng 100 sundalo o isang company commander. Siya ay isang taong may otoridad, isang pinuno na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng mga taong nasa kanyang pangangasiwa. Ang mga alipin ay walang sariling karapatan. Sila ay tinitingnan o itinuturing hindi bilang tao, kundi bilang mga bagay na pagmamay-ari ng kanilang Panginoon. Gayunpaman, ipinakita ng senturyon ang malaking pag-alala para sa kapakanan ng kanyang alipin na sa gayon ay itinuturing niyang isang tao, isang kaibigan o isang membro ng pamilya. Sa kanyang pagnanais na makahanap ng magpagaling sa kanyang alipin, inilalagay ng senturyon ang kanyang kapangyarihan, otoridad at reputasyon sa isang tabi upang lapitan si Jesus. Siya mismo ang pumunta at nakiusap kay Jesus para sa kalusugan o ikagagaling ng kanyang alipin. Hindi natin kailangan ang mga titulo o posisyon upang lumapit kay Jesus. Pwede natin siyang lapitan anumang oras at ipresenta ang ating kaso o kalagayan. Siya ay tiyak na matutuwa sa ating pagnanais at pagsisikap na lumago sa isang intimate relationship with Him at sa paglilingkod sa iba. Muli, pinahahalagahan ba natin ang serbisyong ibinibigay ng mga taong nagtatrabaho para sa atin at pinagsisikapan ba nating mapabuti ang kanilang buhay? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama sa langit, bilang mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas, kami lumalapit sa iyo na may mabigat na puso sa gitna ng kamakailang pagsabog sa Marawi. Kami kumukuha ng lakas mula sa kwento ng senturyon sa mabuting balita sa araw na ito, na nagpakita ng matatag na pananampalataya at kababaang loob sa harap ni Jesus. Kagaya ng senturyon, naway lumapit kami sa aming mga tungkulin na may matibay na pananampalataya, na matid na kahit sa gitna ng mga hamon at panganib, ikaw ay kasama namin. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa
upang magtagumpay sa mga panahon ng kagipitan at ng lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Naway may sa buhay namin ang mga katangian ng awa at pag-aalay ng sarili bilang naglilingkod sa aming bayan at sa aming mga kababayan. Iligtas mo kami habang nasa aming tungkulin at aliwin kami sa mga sandaling takot at kawalan ng kasiguraduhan. Ipagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kasamahang nagbuwis ng buhay at kanilang mga pamilya na hinihiling ang iyong kapayapaan sa kanila. Palakasin mo ang aming determinasyon na itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa aming bansa at gabayan mo kami sa aming pagsisikap na magdulot ng pag-asa at pagaling sa mga naapektuhan ng karahasan. Sa panahong ito ng pagdadalamhati at pagmumuni-muni, naway maramdaman namin ang iyong presensya sa aming gitna at makahanap kami ng ginhawa sa kalaman ng iyong biyaya ang nagpapalakas sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mga tanglaw sa gitna ng dilim at mga kasangkapan ng kapayapaan sa panahon ng gulo. Ialay namin ang dasal na ito sa pangalan ni Hesukristo, ang aming bato at aming kaligtasan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.